Gusto ko lang magbigay ng opinion o reaction dito sa video yung ginawa ni Ate Arjobs mga kaalagad itong 6 days ago, kung saan may sinagot siya ditong basher ni Krishna. Kasi grabe din kasi yung comment dun sa basher na yun. Sabi niya, hindi na ako manonood ng Pugong Biyahero kapag ang Peking Koreana ay bumalik. Noong nasa PB House pa siya, hindi talaga ako sumisilip sa mga vlog ni PB. So grabe yung hate niya kay Krishna, no? Sa nung time daw na nasa poder pa ni Sir Paul si Krishna dun sa PB House, hindi daw siya tinigil daw niya yung panonood kay Sir Paul dahil lang kay Krishna. So ganyan kalaki yung galit or hate niya kay Krishna mga kaalagad. Sa unang tingin mga kaalagad, maraming isipin ng iba na sa isa lang itong simpleng opinion. At totoo naman, mga kaalagad, karapatan ng bawat viewer na piliin kung sino ang gusto nilang panoorin at suportahan. Walang sino man ang maaaring pilitin ng isang tao na panoorin ang content creator o ang vlogger na katulad ni Krishna mga kaalagad na hindi niya gusto. Pero habang binabasa natin ang mga ganitong komento mga kaalagad, mapapaisip ka rin ba kung hanggang kailan ba natin dadalhin ang galit sa isang tao? Hanggang kailan ba natin ipaalala sa kanya ang nakaraan kahit ilang taon na ang nakalipas? Hindi naman maikakaila ang naging papel ni Sir Paul sa buhay ni Krishna mga kaalagad, at hindi rin niya nakalimutan ni Krishna. Sobrang grateful. Ulit-ulit yung sinabi ni Krishna yung pagpapasalamat niya kay Sir Paul, at alam niya na yung mga bagay na yung mga natatanggap niya ngayon ng mga blessing, hindi yan mangyayari daw kung hindi dahil kay Sir Paul, no? So isang simpleng babae na namumuhay sa hirap, tumutulong sa pamilya mga kaalagad at nag-uuling sa bundok para lamang may maipantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Marami ang naantig sa kanyang kwento, kaya nang mabigyan siya ng pagkakataon ni Sir Paul mga kaalagad na makasama sa PB House, marami rin ang natuwa at sumusuporta din talaga kay Krishna. Kaya habang nasa PB House si Krishna mga kaalagad, nakita ng publiko ang unti-unti niyang pagbabago, at isa na ako doon, isa na tayo doon, no? Mula sa isang simpleng probinsyana hanggang sa natuto siyang humarap sa kamera, makisalamuha sa mga tao at magkaroon ng mas malaking pangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Hindi rin maikakaila na naging malapit sila ni Sir Paul, at dahil doon mga kaalagad ay maraming supporters ang kinilig at umasa na baka may magandang kahihinatnan ang kanilang samahan mga kaalagad. Ngunit tulad ng maraming kwento mga kaalagad sa social media, hindi lahat ay nagtatapos sa paraang inaasahan ng mga tao talaga. At nung dumating yung pangyayari sa Mindoro, at mula noon ay tila nagbago ang tingin ng maraming netizen kay Krishna. Maraming nadismaya, maraming nasaktan para kay Sir Paul, at marami ring nagsimulang batikusin ang bawat kilos ni Krishna. So alam naman nating lahat yan, no? Ngunit kung susuriin natin ng mabuti mga kaalagad, hindi ba't parang hanggang ngayon ay dalang-dala pa rin niya ang bigat na nangyari? Kung napapansin nyo, no? Lagi niyang sinasabi na wala daw rason, pero stress na stress daw siya, parang ang dami nang iniisip. So siguro isa na din yung rason, no? Parang may flashback ba? Sa tuwing may bago siyang vlog mga kaalagad, may mga bumabalik sa lumang issue dun sa mga nagko-comment, no? May palagi nilang pinaalala kay Krishna doon. Parang wala silang balak mag-move on. Sa tuwing may bago siyang ginagawa, may mga nagpapaalala kay Krishna ng kanyang mga nakaraan nung nasa poder pa siya nung nasa PB House pa siya. Ang tanong ngayon mga kaalagad, may hangganan ba ang pagbibigay ng parusa ng publiko, no? Parusa galing sa mga basher, kasi parusa na din ang tawag diyan kasi hindi sila nawawala sa tuwing may live, may bagong vlog si Krishna. Parang yun lang talaga yung pakay nila para manood dun sa vlog at pumasok sa live para manakit dun sa babae, no? Parang trip lang, yun talaga yung trip nila ba? Dun sila masaya. Hindi naman natin sinasabing kalimutan na lamang ang nangyari mga kaalagad. Hindi rin natin sinasabi na mali ang nararamdaman ng taong nadismaya. Natural lang na masaktan ang mga supporters, lalo na kung naging emosyonal silang invested sa kwento ni Sir Paul at ni Krishna, no? So may mga ganun talaga na parang dinadamdam talaga nila na mas nasaktan pa sila kaysa nun sa idol nila, no? So doon sa sinusuportahan nila na para bang sobrang solido nila mag-ano ba. Pero iba kasi mga kaalagad ang pagkadismaya sa walang katapusang pambabatikos. Kung tutuusin, matapos ang lahat ng nangyari mga kaalagad, hindi naman bumalik si Krishna para manggulo, no? Hindi rin naman siya bumalik sa PB House kahit ilang beses na siyang sinabihan na okay lang bumalik. Hindi rin siya nakita na ginagamit ang pangalan ni Sir Paul para manatiling relevant sa mga supporters ni Sir Paul at sa mga taong katulad natin na nagsubaybay sa kanila. Sa halip, pinili ni Krishna mga kaalagad na gumawa siya ng sariling content at bumuo ng sarili niyang audience
unti-unti niyang tinatahak ang sarili niyang landas bilang isang content creator, mga kaalagad, no? So kahit papaano, medyo matagal na din nawala siya sa poder ni Sir Paul, pero patuloy pa rin yung araw-araw may nadadagdag na subscribers sa kanyang YouTube channel. At alam niyo kasi, mga kaalagad, kung ano ang pinakamagandang patunay nito. Sa kabila ng lahat ng bash na natanggap niya, mga kaalagad, mayroon pa ring mga taong nananatiling nanonood at sumusuporta sa kanya. Hindi nakalimutan nila ang nangyari, kundi dahil naniwala sila na ang isang tao ay hindi dapat habang buhay ikulong sa kanyang nakaraan, mga kaalagad. So sana matauhan itong mga basher dito sa pinagsasabi ko. May mga nagsasabi na hindi na ako manonood kapag bumalik na si Krishna, at respeto natin ang opinion na yan. Nirespeto natin yan kasi sa kanila din yan. Pero irespeto rin sana nila sa mga taong pinipiling suportahan pa rin siya, no? Kumbaga, ibig kong sabihin na irespeto din nila tayo mga kalagad ni Krishna na patuloy na sinusuportahan siya, no? Dahil sa huli, ang YouTube ay hindi kompetisyon kung sino ang dapat suportahan. Hindi rin ito laban ng Team Sir Paul kontra Team Krishna, mga kaalagad. Kung ayaw mo kay Krishna, may karapatan ka. Kung gusto mo pa rin na siyang panoorin, mga kaalagad, may karapatan ka rin. Hindi kailangang pilitin ang isa't isa. Isa pa sa dapat nating tandaan, si Sir Paul, mga kaalagad, mismo ang maraming beses nang nagpakita ng kabutihan sa mga taong nangangailangan. Kung tutuusin, mga kaalagad, ang pinakamagandang aral na itinuro niya sa kanyang mga viewers ay ang tumulong at magbigay ng pagkakataon sa iba. Kaya minsan, mga kaalagad, nakakalungkot din na kapag ang ilang supporters ay tila hindi na naniniwala na may kakayahang magbago ang isang tao. Lahat tayo nagkakamali talaga. So wag kayong umasta yung mga basher diyan na parang perfecto kayo, no? Ang kaibahan lang, ang pagkakamali ng ibang tao ay hindi napapanood ng libu-libong tao. Samantalang ang pagkakamali ng isang content creator ay nananatili sa internet at paulit-ulit na naaalala. Ang masaklap lang, yung mga basher ay paulit-ulit na nilang binabato at pinapaalala doon sa taong hindi nila gusto. Halimbawa si Krishna, mga kaalagad, no? Hindi natin alam ang lahat na pinagdaanan ni Krishna, mga kaalagad, pagkatapos ng kontrobersyang iyon. Hindi rin natin alam kung ano ang mga natutunan niya sa mga nangyari, at hindi na din natin alam kung ano talagang eksaktong nangyari, kung totoo ba talaga or ano, kasi hindi naman naglabas ng side si Krishna, at hindi din nagbigay si Sir Paul ng eksaktong kung ano man yung nangyari sa Mindoro. At ang nakikita lang natin, mga kaalagad, ay ang mga videos na kanilang ina-upload. At siguro, mas makatarungan kung hayaan na natin ang kanya-kanyang kasalukuyang ginagawa ang magsalita para sa kanya, mga kaalagad, hindi ang mga isyong matagal nang lumipas. Sa mga patuloy na sumusuporta dyan kay Sir Paul, walang masama doon. Karapat dapat siyang suportahan dahil sa dami ng taong natulungan niya. At sa mga patuloy namang sumusuporta kay Krishna like me, wala rin namang masama kung naniniwala tayo na may karapatan siyang bumangon at magsimula ulit. Hindi kailangang ibaba ang isa para lang maiangat ang isa pa, di ba? Yan ang tandaan nyo sa mga basher dyan na mahilig mamili ng side. Hindi magawang protektahan na lang yung dalawa kasi mas pinili naman nilang okay naman silang dalawa eh, kayo lang yung talaga, medyo matapang kayo. Sa huli, panahon pa rin ang pinakamagandang huhusga sa bawat tao, mga kaalagad. Kung tunay ngang nagbago si Krishna, kung meron man talagang kasi lumabas kasi doon sa issue doon sa Mindoro na parang siya yung masama. Ayan, binabash na nga siya ng husto after no. Makikita yun sa kanyang mga susunod na hakbang, mga kaalagad, at kung hindi naman, kusa ring makikita yun ng publiko. Pero habang wala namang direktang inaagrabyado si Krishna, mga kaalagad, marahil ang pinakamainam ay hayaan nating magpatuloy ang bawat isa sa landas ng kanilang pinili. Ang mga gustong manood ay manood, mga kaalagad. Ang mga ayaw ay may kalayaan ding lumipat sa ibang content. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na sukatan ng isang tao, mga kaalagad, ay hindi lang ang kanyang nagawang pagkakamali, kundi kung paano niya piniling bumangon pagkatapos nito. So sana may ma-realize yung mga matatandang basher ni Krishna, kasi napansin naman nating lahat na karamihan sa mga bashers ni Krishna ay mga gurang na. So ayun lang. No, sana ma-realize niyo, no. Ayan, salamat for this video. Maraming salamat sa panonood. At kung gusto niyo mga ganitong video, subscribe my YouTube channel at i-like itong video, may like button dyan sa baba, at maraming salamat po.